Mapagpalang araw po, ano? Meron po tayong hawak na Biblia. Tayo po ngayon ay magbubulay ng salita ng Diyos. Ano po? Oh. Alam niyo, napakagandang magbasa ng Biblia. Oh. Yan. Hawak ko po, Bible. Sa Bible po, ayon kay Apostol Pedro sa 4:12 ng gawa, kay Yesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Wala pong ibang binigay ang Diyos na ikaliligtas ng tao, kundi kanino pangalan? Kay Yesu Kristo lamang. So, absolutely, isa lang ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ngayon, dito pa sa Gawa chapter 5:42, sabi niya, at araw-araw nagpupunti sila sa templo at sa mga tahanan, at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Yan. Wala na po silang inaksayang panahon. Anong sabi? Araw-araw. Isipin niyo po ang pagmimisyon nila noon, sila Pedro. Araw-araw. Sino po ang pinakikilala nila sa mga tao? Si Jesus. Sino si Jesus? Ang Kristo. Ibig sabihin po ng Kristo ay tagapagligtas. Kaya doon sa Gawa 4:12, ano nakalagay? Tingnan nga natin muli, ano? Kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. So, bilang tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus lamang. Ngayon, dito naman sa 1:14, ang sabi naman ni Jesus ay, ganito naman na nakasulat. Sabi ng ating Panginoong Jesus, ganito po. 1:14 says, sumagot si Jesus, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag po. Ako ang dahan, sabi niya. Walang makakapunta sa aking Ama. Kaya ang tagapagligtas lang talaga ng tao sa buong mundo, iisa lang, ang ating Panginoong Jesucristo. Dito naman sa Mateo, ang tawag sa kanya rito, sa 13, basahin po natin, ano? Nang magtanong si Jesus sa kina Pedro, nagtanong siya rito tingnan natin ang sagot. Basahin po natin, ano? Mismo ang Diyos po nagpahayag sa Mateo. Ito. Sa Mateo chapter 16, 13. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Yung anak ng tao, title po ni Jesus yan kasi pinanganak siya ni Maria. 14. At sumagot sila, ito po yung grupo ni Pedro. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista, kayo. Sabi naman ng iba,
si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Verse 15. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Sabi ni Jesus kina Pedro. Ito yung tanong niya kina Pedro. Sa 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kita niyo po. Verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Tinutukoy niya si Pedro. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So yung sagot pala ni Apostol Pedro sa tanong ni Jesus, sino ako para sa inyo? Kasi ang tanong ni Jesus una, sino ako para sa mga tao? So sumagot sila, Juan Bautista, Elias, Jeremias, o isa sa mga propeta. Kaya sabi ni Jesus, kayo naman, sino ako para sa inyo? Yun po ang sagot ni Pedro. Anong sagot ni Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, niliwanag ni Jesus ito. Itong sagot ni Pedro. Ganitong sabi ni Jesus. Hindi sinabi sa iyo ng, okay, tingin ko. Basahin lang natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na sa langit. Yung palang tanong ni Jesus sa kanila, kung sino siya para sa kanila, ang sumagot pala mismo, ang Diyos nasa langit. Amen. Pinakilala niya na itong si Jesus, ano si Jesus? Siya ang Kristo, ang tagapagligtas, ang Mesiyas, na anak ko yan. Anak ng Diyos na buhay. Amen. Kaya yung Diyos po na nasa langit, ang anak niya ay si Jesus. Yung ipinanganak ni Santa Maria sa laman. Kasi paano po siya makakapangaral kung hindi po siya magkatawan tao? Kaya nilagyan po siya ng isang katawan ng Diyos mismo. Babasahin ko po ano. Ibig sabihin, wala pong katawan si Jesus. Pero ang Diyos po ang naglahan ng katawan para sa Kanya. Ito. Ito, babasahin natin, no? Sa Hebreo po. Ito. Biyaya ng Diyos. Nakapagganan naman tayo dito. Bible sharing. Nandito po ako sa Decamol, sa May Bitas, sa Tondo, Manila. Sa Hebreo chapter 10, verse 5. Dahil diyan nang si Kristo ay nanaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at andog na mga hayop ay hindi mo hibig. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahid. Yung katawan po pala ni Jesus, ang naganda po ay ang kanyang Ama. Ibig sabihin po, si Jesus wala pong laman, wala siyang katawan na kagaya natin. Kundi ang nakalagay dito, kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahid. Siya po ang iaahin para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin mga tao. Paano mo maiahandog si Jesus? Mag-isip po kayo. Kung wala siyang katawan tao, paano mo siya ihandog? Anak siya ng Diyos ang Diyos Espiritu. 1:4-24. Tingnan nga natin.
Anong sabi ng Panginoong Yesus about God? Hindi siya natin kailangan magbagay natin presyo ng pagkain kasi dudoble talaga yung presyo. So, Ito. physical market na Sa 1:4:23. Ngunit dumarating ng panahon, ngayon na nga, ng mga tunay na sumasamba sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. 24. Ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pag sinabi pong Espiritu, wala siyang laman at dugo na gaya natin. Kaya nilagyan po siya ng Diyos ng laman. Ito nga, anong sabi niya? Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahit. Kaya kung hindi po naganda ang Diyos ng katawan ni Jesus, wala pong maiahayit sa kasalanan natin mga tao. Meron pa rito. Basahin pa natin. Chapter 2 ng Hebreo. Ano pa ang mababasa natin? Sabi, verse 14. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Hindi siya tao, naging tao. Iba po yung tao, iba po yung naging tao. Comparison ito ulitin natin. Hebreo 2:14. Yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. Tulad nila, may laman at dugo. Ang tao po may laman at dugo, tayo po yun. Pero si Jesus po wala siyang laman at dugo. Kaya naglahan ng Diyos ng isang katawan para sa Kanya na may laman at dugo, upang yun po ang iyain para sa katubusan nating mga tao. Kasi po kung wala pong ihahandog na hain, paano tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan? Di wala po. Kahit anong galing nyo po, mag-isip naman kayo. Kung hindi siya nagkatawan tao, ang ating Panginoong Yesus, wala pong mangyayari. Kaibigan, tandaan po natin yan. Kaya po siya nagkatawan tao dahil kailangan siyang ihandog. Yung inhandog po sa ibabaw ng krus, ang namatay yung laman. Yung laman ang namatay. Tandaan nyo po yan. Yung laman. Meron tayong titignan. Pero mataas yung presyo ng time na 50 years. Siguro from 20 million na yan after 50 years. Depende sa area yan, sa location mo yun. Depende talaga yung mga Ito po. Sa Roma 10:9. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kaya sa kasaysayan, nangaral, dinimanda, inatulan ng kamatayan, at ipinako sa krus. Yung ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Binuhay siya ng Diyos. Yung katawan po, yun ang namatay, yung laman. Amen po ba? Nang mabuhay siyang maguli, iba na yung katawan niya. Katawang panlangit na po ang katawan niya. Kaya nga tumatagos siya. Kaya sa kasaysayan ng Biblia, nakakausap niya yung apostol kahit nakasara yung pinto, tumatagos siya. Ito po.
Sa chapter 1, ito yung paksa kita ano. Ito po 1:20-24. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. 25. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko makikita ang butas ng pako sa kanyang mga kamay at may susuot ko ang aking daliri at hanggat hindi ko naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. 26. Makalipas ang 8 araw, muling nagkakatipo sa loob ng bahay ang mga halagad kasama nila sa Tomas. Nakapinid ang mga pinto, sarado. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Kita niyo po, nakapinid ang pinto. Pero pumasok si Jesus. Hindi sinabing kumatok siya, binuksan ang pinto at pumasok siya. Hindi. Inassure niya rito na talagang sarado ang pinto. Nakapinid eh. Pero pumasok si Jesus. Bakit siya pumasok? Yun na nga po ang katawan niya, katawang panlangit na nang muli siyang mabuhay o binuhay ng Diyos sa kanyang pagkamatay sa ibabaw ng krus. Glorious body kung tawagin o makalangit na pangangatawan. Kaya nga po siyang tagapagligtas na pinadala ng Diyos. Wala pong iba. Ngayon, sa kasaysayan namatay siya, pinako sa krus. Nasaan na siya ngayon? Tingnan natin. Kasi kung mahal naman nangyari, sa Hebreo 7:25. Dito natin simula sa 22. Dahil kay Jesus tayo'y nakatitiyak ng isang lalong mabuting tipan. 23. Dati maraming saserdote ang nag-aali-alili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan ng pagiging pare. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kita nyo? Buhay magpakailanman at hindi siya nahalinan sa kanyang pagkasaserdote. 25. Dahil nga riyan, lubusan niyang may liligtas ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. O, kita niyo po, nabuhay siyang maguli, nabubuhay siyang magpakailanman. Nandun po sa langit. Ang eksyenang ito, nasa langit na po si Jesus. Anong ginagawa niya? Nagliligtas at namamagitan sa mga tao. Kasi sinimula na ngayon. Tandaan niyo po. So, pinakain dito. Tandaan niyo po. Kung sisend ko kasi mo. Tandaan niyo, kaibigan, wala pong tagapagligtas kundi si Jesus lamang. Baka hindi pa kayo naniniwala. Nagbabasa po tayo dito. 5,500. Ikatlong araw na buhay na maguli, then umakyat po sa langit. Dito po nakasulat naman yan sa gawa. Tingnan natin. Totoo bang umakyat? Opo. Condominium membership. Saka sa radio. Gawa. Dito. Bali yung magiging total cash out na talaga. Dito sa gawa, 1:10. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaki nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. 11. Mga taga Galilea, tinutukoy sila Pedro.
sabi nila, bakit kayo naririto nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya sa langit. Ito po yung pagkabuhay na maguli. Nanatili po siya ng 40 days dito sa lupa. Tinuruan ng kanyang mga apostol. Gawa 1:2. Hanggang sa araw na siya umakyat sa langit, bago siya umakyat, inagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang inira. Yung kanyang ministry. Kaya yung mga apostol, nagsimula silang mangaral sa panahon ng Pentecostes. Nakaral po sila Pedro. Anong sabi nila? Itong si Jesus ang Kristo. Araw-araw pumupunta sila sa mga templo, ganon din sa mga bahay-bahay. Maliwanag po ang Biblia. Walang labis, walang kulang, binasa ko lang po. Itong Bibliang gamit ko galing sa Gideon International. Ayan. Kung meron kayo dyan, sundan ninyo. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Salamat Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin. Naway yung makabasa, makarinig ng video ito, buksan mo ang kanilang mga unawa. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. God is good all the time. Okay po. Like, share, at kayong mga na-share, i-share nyo sa iba. Ano po? Biblical naman eh. Walang labis, walang kulang. Letra por letra binabasa. Isan pa, huwag inyong lingkod, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa Deca Homes, sa May Bitas, Tondo, Manila. God bless us all. Bye!